At huwag natin kakalimutan mga kabatid, na lahat ng sigalot ngayon ng politika dito sa ating bansa ay kagagawan po yan ng China. Diba? Ang pinaka magandang explanation dyan mga kababayan, ginagamit ng China yung ating mga lokal na mga politiko dito, no, para tibagin ang administrasyon ni Marcos at ipalit yung kanilang tuta, no, na maka-pro-China. Nang sa ganon, maisakatuparan nila mga kabatid itong ginagawa nilang pag-aangkin sa ating mga sa ating mga teritoryo. Wag na wag niyong wawalain sa isip niyo yan mga kababayan. Lahat ng kaguluhan dito ngayon sa ating bansa, ang pinag-ugatan niyan mga kababayan, no, ay China. Parang Ukraine. Ito, bibigyan ko kayo ng konting history sa Ukraine, mga babayan. Brief lang. Dati kasi, kaya mahalaga ito mga kapatid kasi laging kinukumpara tayo sa Ukraine na pag hindi daw tayo umayon sa China, matutulad daw tayo sa Ukraine. Alam niyo ba kung bakit ginigera ng Russia ang Ukraine? Simple lang yan. Ganito kasi yan dati mga babayan. Noong matapos ang Cold War mga kapatid, no, noong mabuwag ang USSR, nagkaroon ng kasunduan, no, ang Russia at ang NATO na di umano pag nabuwag ang USSR, no, dapat maglagay ng border buff itong mga NATO dito sa mga bansa na sakop ng USSR. At ang Ukraine dati mga kapatid, hindi kasi yan sakop ng hindi talaga yan isang bansa. Naging isang bansa lang ang Ukraine dati mga kababayan right after, no, na nabuwag ang USSR. So nagkaroon ng kasunduan, no? Sige, bubuwagin namin ang USSR. No, tatapusin namin tong rehimeng komunista. Bibigyan namin ng kalayaan tong mga bansa na kasapi ng USSR, provided na wag kayong manghihimasok sa sistema ng mga dating bansa, no, na sakop ng USSR. Ganon ang naging usapan ng NATO mga kababayan at ng Russia, no? Ngayon mga kapatid, sa istorya ng Ukraine, no, parang China lang din at Pilipinas. Kasi itong si Vladimir Putin mga kababayan, itong si Volodymyr Zelensky mga kapatid, tuta din yan ng NATO, no? Tuta yan ng NATO mga kababayan. Sa madaling sabi, parang si Digong dito sa Pilipinas. Na si Digong, tuta ng China, no? Tuta ng China. Si Volodymyr naman, tuta ng NATO yan mga kapatid. Nakapasok ang impluwensya ng tawag nito ng NATO sa loob ng Ukraine, no, dahil kay Volodymyr Zelensky. At ang mas worse pa mga kababayan, itong si Volodymyr Zelensky mga kapatid, ang gusto niya mangyari, no, ay tanggapin sila ng NATO, tanggapin ang Ukraine ng NATO bilang miyembro nito. Na kung saan mga kapatid, yan po ang kinakagalit ni Vladimir Putin. Sabi ni Vladimir Putin mga kababayan kay Zelensky, winarningan niya yan no, si Zelensky. Huwag niyong sirain ang kasunduan. May kasunduan na dati, no, nagkaroon na ng kasunduan na pag binuwag ang USSR, hindi mangingialam ang NATO sa mga dating miyembrong bansa ng USSR. Pero anong ginawa nyo? Diba? Anong ginawa nyo? Ikaw Volodymyr. Sabi ni Putin, sabihin mo sa akin kung magkano yung pagkakautang mo. Ito, binibrief ko na lang mga kapatid para mas mabilis yung maintindihan, hindi na tayo humaba. Patapos na rin naman tayo Sabi ni Volodymyr, ni Vladimir, sabihin mo sa akin kung magkano ang pagkakautang mo sa Russia, sa NATO, at babayaran ko. Provided na sasailalim ka uli sa kapangyarihan ng Russia.
Ang problema mga kababayan, sobrang lakas ng impluwensya ng NATO sa utak ni Zelensky. Imbes na pakinggan niya ang panawagan ni Vladimir Putin, mga kapatid, mas dumikit pa siya doon sa NATO. Sabi ni Vladimir Putin, di ka pala makuha sa tantong dasalan kukunin kita sa tantong paspasan. Kaya ginera sila, mga kapatid. Di ba? Ganon, mga kababayan, ang nangyari sa Ukraine. Ngayon, sa Pilipinas, ganon din yung discarding ginagawa ngayon, mga kapatid, ng China. Pinapasok nila ang politika ng Pilipinas. Meron silang sinusuportahan, pinupunduhang kandidato, mga kababayan, dito sa Pilipinas. Meron silang ahente dito. Sino yung ahente? Si Digong. Si Tatay Digong nyo, mga kapatid. Ito yung ginagamit na pawn ng China, si Duterte. Siya yung ginagamit ngayon, mga kapatid, ng China para tibagin itong Marcos administration. Ang gusto kasi ng China, tuta nila yung maupo sa Malacanang. Nang sa ganon, pag tuta nila uli ang maupo sa Malacanang, mga kababayan, libre na silang kunin lahat. Lahat ng gusto nilang kunin sa Pilipinas, including Palawan, mga kapatid. Yun, mga kababayan. Sana dapat yung mga kababayan nating nalilito ako Sana, mga kapatid, yung mga kababayan natin na sumusuporta sa mga Duterte, dapat makita nyo to. Makita nyo sana ito, mga kababayan, na pinapaikot lang kayo ng mga Chinese. Kayo, suportado yung si Duterte. Pero si Duterte, mga kapatid, itong mga Duterte may ginagampanan tungkulin to sa bansang China. At ang pinaka main objective ng mga to is tibagin si PBBM, na kung saan dala-dala ang impluwensya ng bansang Amerika. Kasi si BBM ang nagiging harang ngayon sa mga plano ng China. Yun po yun, mga kababayan. Yun po ang totoo dyan, mga kapatid. Sana maintindihan nyo yan, mga kababayan, para hindi tayo matulad sa ibang bansa na inuuto-uto lang. Diba? Tingnan nyo yung nangyari sa Ukraine. Nagpauto sa NATO si Volodymyr. Ngayon, mga kababayan, durog-durog yung kanilang bansa. Diba? Yun yan Yun yung nangyari doon, mga kababayan, sa Ukraine.